Ito na mga sir, yung papalitan natin ng fuel pump. Mahina kasi umatak to. Tapos ayaw na umangat. Kumbaga mahina sa akyatan. Tapos kapag in-start mo naman siya, pag namatayan, pag in-start naman siya agad. Kaso nga lang wala talagang power. Kumbaga parang walang supply ng gasolina. Itong unit to mga sir is Mitsubishi Pajero V6 3.8 engine. So dapat sobrang lakas ng makina nito. So yung dati kasi napalitan ko to na fuel filter. Diyan ko rin dinukot. So ngayon fuel pump naman yung suspect natin. Tapos magpapalit din ako ng spark plug nito. Kaya natanggal ko lang. Buti nga may access to dito sa likod sa may passenger. Hindi na ako magbaba ng tangke. Kasi medyo malapad din yung tangke nito. Mas madali na kung dudukutin ko na lang dito. Kasi lusot naman yung fuel pump assembly niya dito. Ayan. So bali dalawa kasi yung takip niya. Kaya tinanggal ko muna yung isa. Pati yan, pangalawa na yan. Yung binabaklas ko. Mahirap lang ilabas yan. Kailangan lang ano yung kapain kung paano ilabas. Ang dami kasing palitan na dito. Nabili din kasi ito na second hand ng customer, kaya hindi niya rin alam yung history, yung mga ginawa. Kaya iniisa-isa namin sa fuel pump, spark plug, filter, tapos yung transmission fluid, napalitan na rin namin. Bagong change oil. So ayan kasi naka 8mm yan. 6 na peraso yan, 8mm. Yung pinakang lock dun sa fuel pump assembly nya. Tapos tinanggal ko din yung mga tubo dyan, yung mga hose ng supply ng engine. So ito na nga pala, binaba ako na, hindi ko na napakita, pasensya na. Kasi ako lang kasi, walang ibang nagbibideo. So yan yung bagong palit yung fuel filter, tapos ito yung pump nya. Hindi ko alam kung bago yan, pero yung malaki talaga yung suspecha ko na ito yung problema. Kaya papalitan natin siya. Hintay lang natin yung yan na mga sir. So naman ako guys. Balik lang natin sa ating police. Padala ko na. Kay Charlie. Ha? Yan, papasok. Yan mga sir, ipitan na natin yan yung lock ng fuel pump assembly. Tayan natin yan para matesting na natin kung tama talaga yung diagnostic natin.
diagnose dito sa sasakyan. Sana tumino na para matapos na rin. At syempre bayad na yung customer, sigurado na yun. Yan, medyo masikip lang yan, pero kaya naman dukutin. Tsagaan lang, kasi naman magbaba ka pa ng tank mas mabilis na dyan. Kaya mo na mag-isa. Yan. Tapos after nya, pag naigpitan na natin lahat, yung 6 na bolt na 8mm, nakabitan natin yung socket, pati yung supply ng hose, yung return, pati yung sa bali 3 hose kasi yan. Yung isa yata sa fumes. So yan, kabit lang natin. Igpitan lang natin na maayos para hindi mga amoy gasolina, hindi sumingaw sa loob ng sasakyan. Ito kasing may-ari nito is regular customer na namin, kaya pag may problema sa kanya, dinadala niya agad sa amin. Lagi na siya nagpapaayos sa amin. So syempre dahan-dahan lang natin para sigurado at hindi magka problema mga sir. Nga pala, hindi naman tayo talaga magaling hindi lang pinapakita lang natin yung trabaho natin. Hindi ka naman masasabing tutorial to, yung video. Pinapakita ko lang yung trabaho, yung paano tanggalin or paano palitan. So yun lang naman, sana nakakatulong sa mga car owner at makakuha sila ng konting idea, kasi minsan ngayon kasi mayroon ng mga nagdi-DIY, mga car owner, kasi minsan talaga mahal yung labor ng pagpagawa. Lalo dun sa may mga pangalan na shop, medyo mahal talaga. Tapos yung ibang shop pa, hindi tumatanggap ng dala mo yung parts, kailangan sa kanila yung parts. So swerte nyo na lang dun kung makapagpagawa kayo sa shop na tumatanggap na kahit sa inyo yung parts. So kadalasan kasi ngayon hindi na tumatanggap na may dala kayong sariling parts, kasi nga labor lang. Yung baga ayaw nila na ganun, kasi laging labor lang, so malulugi sila, hindi na sila kumikita dun sa parts. So kami willing naman kayo, may kahit dala ng customer yung parts, okay lang din naman sa mga regular customer na namin, kasi naintindihan din namin na medyo mahal talaga yung parts. So makakatipid kayo ng konti kung may alam kayo na bibilihan o may kakilala kayo. So dun lang sa legit na bilihan para sure. Diyan kasi kapag dala mo yung parts, ibig sabihin niya wala talagang warranty yan, kasi dala mo yung parts. So ayan, tayo pa natin, tapos paandar natin. Good day mga sir, ito na yung napalitan natin ng fuel pump assembly na nawawala ng power, tapos may backfire. So napalitan ko na, hindi ko pala binabalik yung pinakang takip niya, pero napalitan ko na to. So subukan natin i-start mga sir. Ayan. One click. Aircon muna natin. Ayan. Yung kapag kasi nanakbo to mga sir is nawawala ng power. So ngayon subukan natin ng road test, kasi yung hindi pa to napapalitan, nagjo-jerking talaga siya, tapos walang power, sabay may backfire. So subukan natin, takbuhin natin mga sir. Very good naman siya. Nung hindi pa talaga napapalitan, ramdam mo talaga wala siyang power, baka hindi ka makaangat. So ngayon very good na siya mga sir.
Nagpalit tayo ng fuel pump, spark plug. Kasi possible din kasi yung spark plug. Saka yung mga spark plug kasi nito, mga basa. Baga hindi nagsusunog. So possible na defective na yung spark plug nya. Kaya sinabay na rin natin palitan. So goods na mga sir. Kahit tatawin natin, so very good na pag inataw. So maraming salamat mo sa patuloy na subscribe, nanonood ng ating video. Sana po sana po makakuha kayo ng konting idea, lalo na sa mga car owner, gasoline engine. So maraming salamat. So parang ano na, alam mo ang lakas sumatak. Siyempre B6 po ito eh. Yun lang po, maraming salamat. Thank you.